alive, God is not dead. He is alive, God is not dead. He is alive, I can feel it all over me. I can feel him in my head. I can feel it in my head. I can feel it in my hands. I can feel it in my heart. I can feel it in my feet. I can feel him all over me. God's not dead. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel it all over I can feel it in my head. I can feel it in my head. I can feel it in my hands. I can feel it in my heart. I can feel it in my feet. I can feel him all over me. I can feel him all over. I can feel him All over me. I can feel him all over me. Hallelujah. Come on, why don't we praise him today? Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ngitian mo po ang iyong katabi. Sabihin nyo naman po, ang ganda mo naman today, ang gwapo mo naman today. Thank you for being here today. So bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo mga kapatid. Hallelujah. Bago ang ating growth class. Hallelujah. Lord, we praise you. We exalt your name. We magnify your name, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa buhay at kalakasan na ipinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, salamat muli sa pribilehiyo upang makapakinig muli, Panginoon, ng iyong pagtuturo. Guide mo kami, Panginoon, O God, at gawin mo kaming ready sa anumang inihanda mo today. Lord, bless me, Lord God, that you will be using as a channel of your instrument, Panginoon, O God, channel of blessing through your word. Lord, salamat sa anointing, salamat sa pagkilos mo. Ingatan mo rin, Panginoon, ang bawat mga kasama namin, mahal sa buhay, kapatiran, Panginoon, na on the way pa lamang. Salamat, Panginoon, sa victory sa araw na ito. Binibigay namin ang lahat ng papuri at pagsamba in Jesus' mighty name. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sumigaw po muna tayo ng woo! And you may be seated, mga kapatid. Hallelujah! Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? The last few Sundays, naituro po sa atin ang mga iba't ibang disiplina. Disiplina sa foot washing, di ba mga kapatid, being humble, disiplina sa suffering. Ayan, naituro sa atin kung bakit nga ba lahat tayo, hindi naman iisa ka lang, kundi lahat tayo dumadaan sa mga sitwasyon na parang akala natin na nagsasuffer tayo. So ngayong umaga po ay pupunta tayo sa isang napakagandang disiplina. Lahat tayo nakaka-relate sa mga previous mga pagtuturo na klase ng disiplina, di ba po? So, ngayon din, ayan, tignan po natin yung nasa harap. Wait here. Sabihin mo nga sa katabi mo, wait here. Hintay ka lang. So, ang ating pag-aaralan po ngayong umaga ay paghihintay. Sabihin nga natin, paghihintay. Sabihin nga po natin, wait. Wait. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo ulit, wait lang. Ayan. Ano ba nga ba ang hinihintay natin ngayon? Ngayon po ay nakaka-relate tayo sa paghihintay. Ano ba yung hinihintay natin ngayon is yung pagbaba ng krudo. Di ba po? Isa po yun sa ating mga hinihintay. Pagbaba ng krudo, pagbaba ng mga price, di ba? Pagbaba ng init ng ulo, ano ba? Ano pa yung mga hinihintay natin sa ating mga buhay? May kanya-kanya po tayong paghihintay. Sige nga, manahimik nga muna tayo konti. Isipin mo sa iyong sarili, ano nga ba yung hinihintay ko ngayon? Sige, pagbulay-bulayan natin yan. Amen. Naalala nyo na ba yung inyong mga hinihintay? O lagi po nating hinihintay? Okay, so let's go to Isaiah 40 verse 31. Pero bago po yon, ipakita lang po natin yung next slide.
Next slide. Ayan. Isa po sa ating paghihintay ay kapag naghihintay tayo ng masasakyan. Pag nagmamadali tayo, sige, sa paglabas ko naman ng bahay, may sasakyan na darating. Pero the moment na kung kailan ka nagmamadali, na ayaw mong malate, doon ka paghihintayin ng ating Panginoon. Di ba po? Lahat tayo nakaka-relate. Bakit ngayon pa walang sasakyan? Sige lang, nandyan na. Nandyan na siguro yung jeepney or nandyan na yung taxi na inaabangan mo. Pero wala pa rin. Dumaan na yung 5 minutes. Hala, anong oras na? Nakangiti ka kanina pero maya-maya lang nagrereklamo ka na. Next slide. Kapag naghihintay tayo, bumabagal po ang oras. Di ba po? Kung sa bahay nga na o kaya sa school o sa trabaho na ang dami tayong ginagawa, ang bilis ng oras. Pero kapag po ay naghihintay tayo, bakit nga naman po ang bagal ng oras? Tinuturuan tayo ng ating Panginoon na maghintay. Sabihin nga po natin ulit, maghintay. Okay, let's go to Isaiah 40:31. Salamat po sa mensahe ng Panginoon na binigay sa amin kahapon sa LM Department na sinare po ni Sister Jenny ay tunay nga na paghihintay. Kaya ngayon, maganda na i-share ko din po sa bawat isa sa atin kung ano ang paghihintay. Isaiah 40:31, basahin po natin ang sabay-sabay. Ready, go. They that wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Sabihin nga po natin, not faint. Huwag tayong mahimatay sa ating paghihintay. Di ba po? Sinusubok tayo ng ating Panginoon every day sa ating paghihintay. Maliit na bagay, malaking bagay. Kung nga sa mga bata o sa students, boring na boring ka na sa klase, pero tinignan mo yung relo mo, 5 minutes na lang, pero bakit ang tagal? Parang 30 minutes pa rin. O kaya naman sa nag-e-exam, di ba, na bakit ang tagal ko namang sumagot o ang tagal dumating ng kasagutan sa mga tanong na ito, hindi mo pa rin masagot. Ano pa yung mga relatable moments natin sa mga young people? Kung may mga mini-message kayong mga crush nyo, bakit ang tagal mag-reply? Ang tagal mag-reply ni sister, ang tagal mag-reply ni brother. Nag-seen naman siya. Nagta-type pero biglang nawala. Ano ba yung paghihintay natin na yan? Sa mga nag-graduate na, ayan, ano mga pag-waiting period natin kapag naghihintay tayo ng job opportunities? O sa may mga trabaho po, naghihintay ng promotion. Kailan ako mapropromote? Ilang years na ako dito. Kung hindi ako ipopromote, magre-resign na lang ako. Diba? Ganun ang mga moments. O kaya naman po, sa mga magulang, nag-wait tayo kung kailan magkakaroon ng change sa ating situation, sa ating mga families, sa ating mga anak. Kailan kaya magsisimba itong anak kong ito? Diba? O kaya naman sa ating mga dalangin na iniluhod sa ating Panginoon, sa ating closet, kailan kaya sasagutin ng ating Panginoon? Sa mga nakakatanda, ang mga hinihintay po natin minsan ay ang kailan kaya ako pagagalingin ng ating Panginoon? Kailan kaya ako magkakaroon ng peace? Kailan kaya magkakaroon ng fulfillment ng mga promises ng ating Panginoon? Kailan kaya? Sabihin nga po natin, kailan kaya? Kailan kaya? Next one, Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in His time. Amen po ba? Tignan niyo ulit yung inyong katabi, o kaya sa likod naman. Di ba po ang gandang nilalang? Ang gwapong nilalang? Pero hindi yan kaagad-agad na naging ganyan na kaganda. Di ba po? Hindi ganyan kaagad-agad na naging mabuti dahil dumaan po sa proseso. Next, disiplina ay isang pagpipigil sa sarili, pagsunod sa tamang asal at patakaran. Discipline is choosing what is right over what is easy. So hindi lang po today natin pag-aaralan ang waiting, kundi
discipline of waiting. Kaya medyo mas mabigat o mas challenging po ang ating paghihintay. So next po, ang iba pong ibig sabihin ng paghihintay ay staying expectant, ayan, is the act of staying in a place or situation until something expected happens, often with patience. Patience. Sabihin mo nga po sa katabi mo or sa sarili mo na lang. Patience. Waiting, another definition is staying expectant until a set of time or event occurs. So, naghihintay, nag-e-expect. Sa Tagalog naman po, ang paghihintay ay ang pag-aantabay o pananatili sa pag-asa hanggang dumating ang isang bagay, tao o tamang oras. Kaya kung naghihintay po kayo ng tamang tao, maghintay lang. Maghintay lang kuya, maghintay lang ate. Dahil darating sa tamang oras. Okay, discipline of waiting is a practice of patiently trusting God's timing while remaining faithful, obedient, and steady even when results are delayed or unseen. Pag narinig na natin ang delay, ayaw na natin yan. Pag naghihintay tayo sa pila o sa turn mo o sa panahong pinakamatagal mo ng paghihintay, pag sinabing delay, ayaw na natin yan. Pero ngayong umaga, tutulungan tayo ng ating Panginoon sa kanyang mga salita upang magkaroon po tayo ng disiplina sa paghihintay. Amen po ba? Amen. So kagaya po ng sinabi ko kanina, we live in a generation where everything is fast. Gusto natin agad-agad. Gusto nating agad-agad darating ang sasakyan. Kung pipila ka para makuha mo yung allowance mo sa mga magulang mo, gusto mo agad-agad, nandyan na. O kaya naman, kung maghihintay ka ng ayuda, di ba? May ibibigay sa barangay. Gusto mo agad-agad, gusto mo ikaw na agad ang nasa harap para ma-receive mo. O kaya sa delivery, ayaw mo nang pumunta sa town para bumili ng mga pagkain. Gusto mo, andyan na yung Grab, same day delivery. Kaya minsan po, sa ating mga dalangin, gusto nating same day delivery din. Same day na answered prayer din. Pero, sana hindi po ganun. Amen po ba? Kaya lang dahil sa ganung trend, dahil sa ganung generation ngayon, dumadating yung point na kung hindi siguro mangyayari ngayon, maybe it's not going to happen. Yun na yung nagiging mindset natin eh. Kung siguro hindi ko matatanggap ngayon yung kasagutan ng ating Panginoon, siguro wala na talaga. Parang nawawalan na po tayo ng pag-asa dahil sa ganong mindset. Yes, it's very difficult to wait without frustration. Sino nga ba ang hindi naiinis kapag hindi tayo naghihintay? Siguro si Brother Kyron lang yung laging nakangiti na naghihintay. Di ba? Kasi lagi siyang nakangiti eh. Kaya, waiting, hintay ka lang dyan sige lang po. Hintay ka lang dyan 5 minutes pa po. Sige lang po, ganun lang siya eh, di ba? Sasabihin niya, brother, 1 hour pa. Sige lang, maganda po yan. Siguro ganun ang mindset niya, o ganun ang pananaw niya. Sana maging katulad din natin siya, di ba? Pero ang hirap. Sa una pa lang, katatapos mo nga lang po mag-pray. Tapos, umupo ka na. Bigla ka ng tines ng ating Panginoon. Wait lang. Nag-pray ako kanina. Tinuturuan ako ng Panginoon na maghintay. Pero maya-maya na lamang tumitingin ka na. Tapos, yung katabi mo, doon ka na magrereklamo. Ang tagal no? Pero mamaya, maiinis ka na. Ikaw na yung mauunang magreklamo. Kaya, tinuturuan tayo ng Panginoon. So, when God delays, wag sana tayong magpanik. Huwag sana tayong mag-compare. Bakit? Dumarating ang comparing. Dahil kung nasa pila pa nga lang sa restaurant, nasa kabilang pila ka ng fast food, kunwari Jollibee, gutom ka na. Kaya nga ako pumunta ng Jollibee para mabilis dumating ang order. Di ba? Ganun tayo. Pero pagkapasok mo ang haba ng pila, pumunta ka doon sa priority. Dahil siyempre, malaki ang katawan mo. Edi sinabi mo na lang, pregnant. Dahil gusto mo madali ka. Di ba? Pero nagtataka ka, bakit yung doon sa kabila,
Ang bilis ng pila. Nagko-compare ka tuloy. E di, doon na lang ata ako. Pero gumagalaw yung sa iyong pila, hindi gumagalaw. Ang ginawa mo tuloy, dahil sa pag-compare mo na mas madilis doon, lumipat ka. Pagkalipat mo, ikaw na sana doon sa kabilang pila. Nainis ka na naman. Naghintay ka na naman. So we compare, we panic, we question, bakit nauuna siya? Bakit nauna siyang nakakuha ng kasagutan ng mga dalangin? O kaya pinag-pray ko yun, pero bakit siya yung nakakuha ng answered prayers? We question na bakit, Lord, nauuna sila? Bakit biglang pinag-pray lang naman niya yun kahapon? Narinig ko yun, nakaluhod kami sa LM, pinag-pray niya kahapon. Pero nakita ko ngayon, nag-post siya, nandun na yung answered prayers. Parehas lang kami ng prayer. Pero bakit siya na una? Ang nakakatakot pa, mga kapatid, sa ating paghihintay ay we quit. Di ba po? Nag-give up tayo kaagad. Nasasabihin, tama na nga lang. Wag na nga lang. Malulungkot ka na, magsi-self-pity ka na dahil lamang sa ating paghihintay ay hindi natin nabantayan. So, sana nawa na kapag naghihintay tayo ay hindi tayo magpanik. Yes, normal lang na magpanik tayo. Bawasan nating magpanik. Bawasan nating mag-compare. Bawasan nating mag-question. At wag nawa tayong mag-quit, mga kapatid. But the Bible teaches us something different today. God doesn't work on urgency. He works on purpose. Hindi nagmamadali ang ating Panginoon. Kung tayo laging nagmamadali, lagi tayong nag-aaligaga, lagi tayong, kahit nga sa anak mo di ba? Bilis, bilis! Imbis na magandang araw mo ng Sunday, magandang gising mo, maaga ka, yung anak mo babagal-bagal, nainis ka na, lahat na, dumaan na. Pagdating mo tuloy sa church, yung ngiti mo, inis na. Nakaka-relate ba tayo dyan? O ako lang. Ako lang ata po yun. Turuan tayo ng ating Panginoon. Hindi sa pagmamadali ang ating Panginoon gumagawa sa ating buhay, kundi dahil sa purpose na meron siya sa ating buhay. Kaya kung naghihintay ka, may purpose yan, mga kapatid. May purpose ang ating paghihintay. Learning to wait in discipline helps build what? Self-control, emotional strength, and better decision-making. So, tinuturo po sa atin ng ating Panginoon na not everything comes to you fast or immediately, kaagad-agad. Good things often come timely. Take time. Nagte-take time lahat yan. Di ba po? Kaya nga sa pagbubuntis, sa isang tao, 9 months yan. Hindi kagaya sa aso na ilang buwan lang, 3 months. Andyan na ka na 4 months, andyan na kaagad. Huwag mo namang ihahanti tulad sa sarili mo na, gusto ko na rin manganak, 4 months ka pa lang, sis. Gusto mo nang manganak. Siyempre, pag nanganak ka ng 4 months, wala na, premature or hindi na mabubuhay. So, good things take time. Amen po ba? Waiting is not a mistake in the scripture. It is a pattern. Ulitin ko po, waiting is not pa dapat po pala yan, is not a mistake in the scripture, it is a pattern. Bakit pattern? Naririnig po natin at naituturo po sa atin, sinabi nga po ni Sister Jenny kahapon, kaya nga nailagay sa salita ng ating Panginoon na share po sa atin dahil natututo tayo sa kanila. Katulad ni Abraham, naghintay siya ng 25 years. Kay Isaac, Israel waited for 400 years for deliverance. Joseph waited for 13 years. Si Hannah nag-wait din. Si King Hezekiah, sabi ni Sister Jenny kahapon, at si Rachel naghintay din. Kaya kung ikaw po ngayon ay naghihintay ng 1 day, maghintay ka pa, baka 2 days lang ang paghintay mo, nandyan na yung kasagutan. Kung naghihintay ka ng 1 week, hintay ka pa, baka abutin lang naman yan ng 1 month. O kaya kung naghihintay ka ng years of waiting, hintay lang kapatid. Dahil darating din ang panatamang panahon sa kasagutan ng ating Panginoon. So waiting
is a divine pattern, not delay without meaning. So sa ating paghihintay, minsan sasabihin natin, walang kabuluhan naman tong paghihintay ko. Napupuno na lang ako ng pagod, napupuno na lang ako ng inis sa paghihintay ko. Pero hindi po, dahil may tinuturo po ang ating Panginoon sa ating paghihintay. Amen po ba? Okay, we will go to 5 disciplines of waiting. Kung titignan po natin dyan, may 5 discipline of waiting. Disciplines: trust, character, formation, obedience and alignment, faith under pressure, and divine shift. Okay, let's go to number 1. Waiting is a discipline of trust. Basahin nga po natin yon ng sabay-sabay. Waiting is a discipline of trust. Ano ang Tagalog ng trust? Tiwala. Sabihin nga po natin ulit, tiwala. Waiting is a discipline of trust. God promised Abraham a son, but the fulfillment was delayed. Okay, God promised Abraham a son, but the fulfillment was delayed. Bakit? Alam natin po ang story. Matanda na si Abraham, matanda na si Sarah, and then, biglang nag-promise ang Panginoon, you will be a father of many nations. Kung titingnan po natin, sila naniniwala na kayang i-fulfill ng ating Panginoon kahit sa imposibleng edad. 90 plus years old na po sila. And then, sabi nila, okay, sabi ng ating Panginoon, bibigyan ko kayo ng anak. 90 plus years na, ilang years pa kaming maghihintay? 10 years, 20 years, bago pa ako manganak? Bago pa kami magkaanak? It was delayed. Abraham waited for years. Kung ano ang sinabi ng ating Panginoon sa kanyang buhay. The promise of a son did not come quickly. Hindi yung, okay, I will give you a son. Okay, mamayang gabi, sige, gawin nyo na lahat ng gagawin nyo, bukas may anak na kayo. Hindi naman ganun yung sinabi ng Panginoon kay Abraham. Dahil, di ba, kung tayo lang siguro, sige, 90 years old ka na, Abraham. Okay, sige na, alam niyo nang gagawin nyo, matanda naman na kayo, mamayang gabi, ganyan na. And then, bukas may anak na kayo. Kung tayo lang, di ba, ganun na lang. Dahil 90 years old na, agad-agad na yung promise. Pero hindi po. Pinaghintay pa rin ng ating Panginoon si Abraham. And dahil sa human impatience ni Abraham, dumaan pa siya shortcut. Nagkamali pa, pero hindi pa rin huminto ang promise ng ating Panginoon. Amen. Finulfill pa rin ng ating Panginoon. But through the delay, God was teaching him that promise does not depend on human timing and effort. Ganun po tayo, di ba mga kapatid? Na yes, nakarinig tayo ng promise ng ating Panginoon sa ating buhay. Na-receive na natin yon. Pero we become impatient. Gagawin na lang natin ang lahat. Okay, sinabi ng pastor ko sa akin, ay makakapangasawa ako ng napakagwapong ministro. And then, magkakaanak ako ng 5. Hindi, napaprostrate ka na, nagkaroon ka na ng shortcut. O kaya naman, sa ating buhay na may gustong-gusto ka ng bagay na makuha. Dahil sa human impatience mo, ginawa mo lahat ng effort mo, pero at the end, hindi pa rin yun. Yes, na-receive mo siguro, pero hindi ka pa rin masaya. Dahil hindi pa rin yun yung promise ng ating Panginoon. Abraham's waiting shows that trust is proven not in instant answers, but enduring delay while holding to God's promise. Tinuturuan tayo ng Panginoon through Abraham na maghintay. Maghintay lang. So waiting is a discipline of trust because it requires believing in God's promises even when they are not fulfilled yet. So kung hindi pa fulfilled ang mga promises ng ating Panginoon, maghintay lang. Paulit-ulit po dating maririnig ang word na wait, maghintay. So Romans 4 verse 20, he did not waver at the promise of God,
through unbelief, si Abraham, but strengthened in faith, giving glory to God. Yes, nag-waver siya paminsan, pero hindi siya nag-dwell doon. Yes, nagkaroon siya ng impatience, nagkaroon siya ng shortcuts, hindi po siya nag-dwell doon. Bumalik siya sa endurance na maghintay pa rin ako sa promise ng Panginoon na bibigyan ako ng anak. Hebrews 6:15, and so after he had patiently endured, he obtained the promise. Ulitin ko po. And so after Abraham patiently endured, he obtained the promise. Yung promise na magkaroon po siya ng anak. So waiting po is not passive. It was active faith. Hindi ka tumitigil sa paghihintay. O sige, sabi ng Panginoon, maghihintay ako, uupo na lang ako. Hindi ka tulad ni Juan Tamad, uupo ka na lang hanggat malaglag yung prutas. Hindi po ganon. Hindi ka lang titigil, kundi kikilos ka sa pananampalataya. Kikilos tayo sa pananampalataya habang tayo ay naghihintay. Just like Abraham, he continued to believe even if there is no visible evidence yet. Siguro, every after a month, nagche-check sila ng pregnancy test ni Sarah na, positive ba? Ay, negative pa rin. Nasaan na yung promise ni Lord? After a while, nagche-check pa rin. But, kahit wala pang evidence, naghintay pa rin sila. Waiting, ang lesson po natin na matututunan dito, waiting exposes whether we trust God's promise or try to force it. Ulitin ko po, waiting exposes whether we trust God's promise or try to force it. God was teaching Abraham, will you trust my promise even when the time says otherwise? Ganun din po ang tinatanong ng ating Panginoon sa atin ngayong umaga. Will you trust my promise to you even when time says otherwise? Itatrust ba natin ang ating Panginoon na bababa din ng price ng anong tawag dyan? Gasolina. Hintayin lang natin. Kahit sabihin natin, ang tagal naman, baka bukas magiging 150, 200 na. Will you trust God's promise na hindi ka papababayaan kahit ang sinasabi ng oras ay kabaliktaran? Yes, a person may pray for a job for years, financial breakthrough, family restoration, tapos walang change kaagad-agad. Pero kailangan lamang nating mag-pray, mag-work, mag-believe, knowing that in time, God will open a door. God will open a door that we never expected. The truth in this discipline is that trust is not proven in blessings, it is proven in waiting. So hindi sa mga pagpapala na marireceive natin, yes, susunod na lang yan. Pero trust is proven in our waiting. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Next. Waiting is a discipline of character formation. Waiting is a discipline of character formation. So Moses thought he was ready in Egypt, but he wasn't. Moses, in hidden years, akala niya ready na siya. Ready na siya kaagad na maging leader. Akala niya sa kanyang abilidad, okay, kaya ko na to. Malakas na ako, matagal na akong ginagamit o kinakausap ng ating Panginoon. Siguro, ready na ako na gamitin ng Panginoon sa Egypt. Pero, hindi pa po siya ready. Waiting here like Moses thought he was ready but was not yet prepared for the assignment. Dumadating po ang point sa ating buhay na siguro pagdating sa ating mga ministry, sinasabi natin, matagal na akong nagpapagamit sa Panginoon. Matagal na akong naghihintay. Matagal na ako sa church. Siguro ready na akong maging leader. Siguro ready na akong maging tumayo sa harapan. Siguro ready na ako. Pero kapag hindi pa tayo ready, tapos bigla tayo nag-step sa level na yon, mas nakakatakot po. Hindi tayo ready sa assignment na yon. Baka dahil feeling natin too much self-confidence na ready na tayo, ikinabagsak pa natin. Yun po ang nakakatakot. Moses thought he was ready to deliver Israel while he was still in Egypt.
So he acted in his own strength. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya dahil siyempre feeling niya kaya nga po niya. But his attempt failed and he had to flee to the wilderness. There he spent 40 years in waiting. Kung iisipin po natin, ang tagal. Ang tagal dinala ng ating Panginoon si Moses sa wilderness. 40 years in waiting season where God humbled and prepared him. Siguro nakakarinig po tayo or nakakarinig na po tayo sa mga testimonies ng ating mga leaders, ng ating mga elders, ng mga ates and kuyas or aunties and uncle na kung saan dinaan sila ng ating Panginoon sa season of waiting, sa season na parang wilderness kung saan tinuruan sila ng Panginoon upang maging humble at maging ready sa nilaan na posisyon ng Panginoon sa kanilang buhay. Just like Moses, dinaan si Moses sa 40 years in the wilderness. Kaya po kaya natin yon? 40 years. Kahit nga po 40 days, ang hirap nating maghintay. O kaya 40 hours, ang hirap pa rin nating maghintay. So si Moses, sa time na yun na naghihintay siya, in that time, Moses learned in the waiting how to depend on God. Not to depend on himself, but to depend on God. Not to depend on his own ability, but to depend on God's ability. When God finally called him in the burning bush, alam natin yung story, kaya nung doon sa burning bush na, nakita na natin kung yung pagbabago ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Hindi na siya self-confident, kundi siya na ay God-dependent. Hindi na siya impulsive, kundi mas natuto na siyang maghintay. He was truly ready for the assignment. So, si Moses, ayan, kay Moses, matututo tayong maghintay. Pagkakaroon tayo ng learning insight kay Moses sa disiplina na tinuro ng ating Panginoon sa kanyang paghihintay. In Midian, Moses learned humility, patience, and dependence on God. Dahil doon sa 40 years in the wilderness, hindi lang siya umupo, hindi siya naglakad-lakad, hindi siya nag-selfie-selfie. Hello friends, nandito ako sa wilderness. I'm happy here. Hindi po yun eh. Dahil during the wilderness, tinuruan si Moses. God stripped away his pride while he was in the wilderness and built a heart that would fully rely on God's voice. Napakahirap. Kung siguro kung nandun tayo sa sitwasyon na yun, iiyak na lamang tayo, sasabihin natin, Lord, tama na, 1 taon pa lang, tama na Lord. Diba po? Yung 40 years pa lamang, kinaya ni Moses yung season of waiting niya. God uses delay to shape our attitude. God uses delay to shape our attitude. During the time of waiting, He is developing who we are on the inside. Kaya kung naghihintay po tayo sa ating mga buhay ngayon, mga kapatid, He is shaping our attitude. Baka kailangang tapyas-tapyasan ka muna. Tapyas-tapyasan muna tayo. Dahil, mayabang ka pa anak. Maghintay ka lang. Medyo umaangat ulit. Medyo mahangin-hangin ka na naman. Akala ko natuturuan ka na, dito ka ulit, maghintay ka ulit. Just like the potter, diba po? Na every time na parang hindi siya content sa ginagawa niyang clay para magkaroon ng magandang vase, binabalik niya ulit. Kinakrush niya ulit. Mumold niya ulit. Lalagyan niya ulit ng tubig. Papaikot-ikutin niya ulit. Hanggang sa gusto niya na nais na mangyari o magawa niya na maganda. Kaya nga ang isang vase o isang pot, nagagandahan tayo. Hindi yun madali, hindi yun overnight na naging ganon. Dumaan sa process. The same true with us while we wait. God is shaping our attitude. Kumusta po ang ating attitude? May kailangan pa bang ayusin ng ating Panginoon? Amen. Di ba? Lahat tayo tinuturuan ng Panginoon na, wait lang.
tanggalin ko muna to. Nasosobrahan ito, anak. Kaya wait ka lang. During the time of waiting, He is developing who we are on the inside. Yes, maganda tayo, di ba? Pag Sundays, ang gaganda niyo po, ang gagwapo, ang gaganda ng ating mga damit. Ginagawa din ng ating Panginoon, hindi lang maganda sa ating panlabas, kundi sa ating panloob. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Numbers 12:3. Now the man Moses was very meek above all men which were upon the face of the earth. After the waiting season, after the shaping season, after the molding season of God kay Moses, ayan na, siya na yung very meek na person. Sana ganun din po ganun din po sa ating mga buhay. Kaya siguro dumadaan tayo sa mga sitwasyon na kailangan wag-wait para maging meek tayo katulad ni Moses. Moses was once impulsive siya noon, pero naging meek siya after a while, after a long period of time. The wilderness was not wasted time, it was God's training ground. Ulitin ko po, the wilderness was not wasted time, it was God's training ground. Sa ating paghihintay, kagaya sa Bible School, naghintay tayo ng 2 years. Kagaya sa ating training sa ating mga bahay bago tayo umalis sa mga ating mga tahanan, ay nandun yung training ground. So, tinitrain lang tayo ng ating Panginoon para kapag aalis ka na sa comfort zone mo, ready ka na sa assignment na inilaan ng ating Panginoon. God often prepares us in hidden seasons so that when we are ready for greater responsibility in perfect time. So, God often prepare us in hidden season so that we are ready for greater responsibility in the perfect time. Dahil para maging handa po tayo sa greatest responsibility na inilaan ng ating Panginoon. Kaya siguro ginagamit ng ating Panginoon na, okay, dito ka muna sa ministering ito. Tapos lumipat ka na naman sa isang ministry, dito ka ulit. Okay, dito ka ulit. Bakit kaya ganun? Ang tagal ng aking paghihintay. Malay mo kapatid, kaya ka dumadaan sa mga ganyang paghihintay, sa mga ministries na yan, sa mga struggles na yan, dahil darating ang araw, greater responsibility is ahead of you. Mga maliliit na bagay lamang na dadaan sa iyong buhay, magaan na lang dahil nadaanan mo na lahat ng mga mabibigat. Ayan, training ground at greater responsibility. So ang lesson dito po sa discipline na ito, before God uses us, He first slows us down. Amen po ba? Nararamdaman natin yon na bago tayo gamitin ng ating Panginoon, slow down ka lang anak. Huwag lang magmadali, slow down lang. Dahil kung siguro pag nagmadali tayo, baka bigla tayong maaksidente. Baka tayong biglang matapilok. Di ba? Ayaw natin yon. God uses waiting seasons, again, to remove pride and build dependence on God. So, someone might feel today, siguro nakakaramdam tayo ngayon, or kayo po nakakaramdam na, I should be further by now. Siguro kung tutuusin ilang taon na ako, siguro, I should be further from now. Mas malayo na siguro ang narating ko ngayon. Mas malayo na siguro kung nasaan na dapat ako ngayon. Pero dapat during the waiting season, sinishape ng ating Panginoon ang maturity natin. Ang emotional maturity natin, leadership skills natin, humility, and discipline. Kaya marirealize natin, siguro yung mga tapos nang naghintay, na-realize na natin na, hindi pala ako na-delay. Hindi pala matagal yung paghihintay ko, tama lang. Dahil I was being developed. Niready lang pala ako ng Panginoon. Tama lang pala yung paghihintay kong yun. Pag ini-evaluate natin yung sarili natin sa mga previous na waiting natin, tama lang pala yun.
tama lang pala yung paghihintay ko na season na yun. God sometimes slows your career, your business, siguro mabagal ang promotion, mabagal ang kita, or plans to shape your heart before He expands your influence. God is more concerned with who you become than how fast you arrive. Basahin nga po natin ng sabay-sabay. Ready, go? God is more concerned with who you become, not how fast you arrive. So, tinuturuan po tayo ng ating Panginoon na maghintay dahil nire-ready niya tayo para ready tayo sa inilaan niyang pagpapala. Amen. Next po. Waiting is a discipline of obedience and alignment. Waiting is a discipline of obedience and alignment. David refusing to rush the throne. Alam po natin ang story ni David. May tuturo po sa atin sa lesson na ito na si David ay isang example na nagkaroon ng disiplina of obedience and alignment. Bakit po? After being anointed as a king while he was still young, David did not immediately take the throne. Instead, he spent years in hiding. He spent years in working as a shepherd boy, serving Saul in the palace, and even running for his life in the wilderness. Hindi kaagad-agad. Diba, may prophet na nagsabi sa kanya na, okay, darating ang panahon, magiging hari ka. Hindi kaagad-agad, okay, bukas na. Bukas na, hari pala ako eh. E di, ngayon na, kunin ko na, di ba ganun po tayo na minsan sinabi ng magulang, anak, may surprise ako sa'yo sa birthday mo. Ngayon na ma, gusto ko ngayon na, dali. Iba na lang sa birthday. Gusto natin ng ganun, di ba? Rush ka agad. O kaya, sasabihin sa'yo ng kaibigan mo, may pagpapalang darating sa'yo, may ibibigay. O kaya sabihin na natin, may cash na nagbibigay sa'yo. Di ba? Cash yan. Gusto natin kaagad-agad. Dali na, wag mo nang tagalin. Ibigay mo na yung kalahati. Dahil nagra-rush nga tayo, di ba? Pero God is teaching us to be like David, na hindi dapat tayo kailangang mag-rush. May nagsabi ng mga promise o pagpapala sa atin, buhay. May nag-declare na darating ang kasagutan ng ating Panginoon sa ating buhay. Huwag nating i-rush. Huwag nating ipilit. Di ba? Kung kunwari, ipilit sa, karburo. Di ba? Yung papaya na nindairaan sa karburo, hindi masyadong masarap. Mga prutas na dumaan na agad-agad na pina-ripe, hindi gaanong masarap. So, hindi masarap na matanggap ang mga pagpapala kung rush ito. So, si David, tinuruan ng Panginoon, pinakita niya na hindi niya ni-rush na kinuha na sabihin, okay, I will be king. Kahit nga nung time na katabi na niya si Saul, di ba? May moment na pinatay na lang sana niya si Saul. E di kinabukasan, hari na siya. Sa kanya na lahat. Pero hindi po. David learned that if something is truly from God, it does not need to be forced. David learned that if something is truly from God, it does not need to be forced. So, kung may mga pagpapala po tayo ng ating Panginoon, hindi po dapat ito force. Sabi po sa Psalm 37:3, trust in the Lord and do good, so shalt dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Wait on the Lord, sabi nga sa Psalms 27:14, wait on the Lord and be of good courage, and He shall strengthen thine heart. So habang tayo ay naghihintay, ayan, maybe pause our own plans and submit to God's timing and align our desires for His purpose. Ang lesson po dito, anointing is instant. Yes, pag pinag-pray ka, instant yan. Pag inanoint ka ng ating Panginoon, instant yan. But the assignment is processed. Dadaan po sa proseso. Just because you feel called, or naramdaman mo na tinawag tayo ng ating Panginoon, just because you feel called doesn't mean the timing is now. Tinawag ako ng Panginoon na magpastor, okay, bukas na, pastor na ako. Hindi po ganun.
dadaan pa sa training ground, magba-Bible school ka muna. Process. Just because you feel called, the timing is now. Character must catch up with the calling. Hindi lang tinawag ka, kundi hinahanda ka muna ng Diyos bago ka gamitin sa tamang panahon. Malapit na po ako magtapos. A person feels pressure. Siguro nagkakaroon tayo ng pressure to rush relationship or to take shortcuts, force opportunities, make decision without peace. But later, sana ma-realize natin during our waiting season, God is protecting us through the delay. God is protecting you through the delay. God is protecting me through the delay. Kapag may delay, kapag nagwe-wait, God is protecting you. Kaya ka hindi nakasakay ka agad ng sasakyan na yon dahil alam ng Diyos na yung sasakyan na yon mabubunggo. Kaya God is protecting you, or God is protecting us through every delay, through every waiting seasons that we have. Obedience in waiting keep us in the divine alignment. Ina-align po tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, through the delay. Amen po ba? Meron po ba tayong mga natutunan ngayong umaga? Amen. Tinutulungan tayo ng Panginoon na maghintay, kumapit, at to fully trust in the Lord while we wait. Tayo po tayo mga kapatid. Tutuloy po natin ito ng next Sunday. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Come on, why don't we praise the Lord? Hallelujah! Hallelujah! Sabihin nga po natin, thank you, Jesus. Amen. Hawakan mo ang iyong puso. Sabihin natin, thank you, Jesus, for this season of waiting in my life. So whatever season that we have right now, mga kapatid, magpasalamat tayo dahil dinadaan lamang tayo ng ating Panginoon upang matuto. May pagtuturo ang ating Panginoon. May pinoprotektahan tayo ng Panginoon. Sineshape tayo ng ating Panginoon. Let us pray. Lord Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito dahil patuloy mo kaming nire-remind, patuloy mo kaming tinuturuan na maghintay, na makamit anumang promise, anumang answered prayer sa aming mga buhay. Lord, yes, napafrustrate po kami, minsan nalulungkot kami, nagpapanik kami, nagko-complain kami, nagko-question kami, pero Lord, salamat dahil ni-remind mo kami ngayong umaga na magkaroon kami ng disiplina na maghintay sa iyo, Panginoon. Dahil good things take time, Panginoon. Pinoproseso mo ang lahat, pinoprotektahan mo ang lahat, at nire-ready mo kami specifically for that promise. Thank you, Jesus. And Lord, bless our hearts once again today. Ready our hearts sa umagang ito, sa buong service na ito. Salamat, Panginoon, sa pag-ready mo sa amin at sa pagtanggap muli po namin sa iyong mga salita. We give you glory, honor, and praise, Jesus. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name, amen.
Sino yan? Yung nagpapadevotion? Yan na si Pastor. Parang narinig ko muna si Pastor.